Unang yugto. Kuya, pakibiyak na po itong sa akin oh. Ang sabi ng magandang babae kay Andoy, habang inaabot ang napili nitong bag sa tindahan ng fresh buko juice kung saan siya nagtatrabaho. Alin po ang gusto niyong biyakin, tanong niya sabay ngiti sa magandang customer. Siyempre itong napili kong buko. May iba pa ba? May pakahulugang tanong ng babae. Baka po kasi gusto niyo ding ipabiyak o ipabalat yung pinya niyo. Sabay turo sa supot na dala ng babae na may lamang pinya. Ay oo nga pala, hindi ko napabalatan sa binilhan ko sa kabilang pwesto. Ganun ba? Akin na at ako nang bahalang magbiyak magbalat ng pinya mo. Pagmamagandang loob ni Andoy. Nakakahiya naman, hindi ko naman sayo binili. Huwag ka nang mahiya, miss. Kayang-kaya ko naman yan, tska wala pa naman ibang customer. Isusunod ko na yan pagtapos ko mabiyak ang buko mo. Naku, salamat kuya, ang bait mo naman saad ng babae. Basta ikaw ma'am nanginginig pa. Kahit anong gusto mong pabiyak, bibiyakin ko ng libre, biro pa ni Andoy. Natawa naman ang babae. Ikaw kuya ha, pala biro ka. Baka mamaya may gusto akong ipabiyak, hindi mo magawa. Inabot ni Andoy ang cellphone niya sa magandang customer. Iyan po ang number ko ma'am. Kapag may gusto kang ipabiyak, tawagan mo lang. Ako nakangiting saad ni Andoy. Kinuha naman yun ng babae at idinaya lang sarili niyang number. At nag-miss call dito saka ibinalik kay Andoy. Nasa call history ko na ang number mo. Pag uwi ko sa bahay ay save ko sagot nito. Malalagkit ang tinginan nila habang binibiyak ni Andoy ang buko at binabalatan ng pinya. Pagkaabot ng plastik na may lamang kinayod na buko, ay bahagya pang hinawakan ng binata ang palad nito. Salamat kuya, hakol kita pag may ipapabiyak ako saad nito, sabay ngiti bago tuluyang umalis. Tuwang-tuwa naman si Andoy dahil ang mga ganoong pahiwatig ay alam na niya kung saan pupunta. Wala siyang kamalay-malay na sa kortina pala na nasa likod niya ay nakasilip ang amo niyang si Aling Yoli. Kitang-kita pala nito ang pakikipaglandian niya sa customer. Isang sigaw ang gumulat sa kanya mula sa likuran. Hoy bata ka, nakikipaglandian ka na naman dyan. Napakaloko mo talaga. Pati magandang customer natin ay gusto mong biyakin. Pagalit na saad nito. Kamot ulo na lang si Andoy. Nakikipagkaibigan lang naman po, Aling Yoli, katwiran ng binata. Naku, wag mo nga akong lokohin kung di ko pa alam sana. Baka maniwala pa ako sa'yo, dagdag pa ni Aling Yoli. Kilala kasi si Andoy na matinik pagdating sa babae. Guwapo ito, matipuno, matangkad at matikas ang katawan. Palagi nga lang itong nakasando at maong na pantalon. Pero kung magbibihis ito ng maayos ay di mo aakalaing trabahador siya doon. Higit 1 taon na siyang naninilbihan kay Aling Yoli. Si Aling Yoli ay 39 years old at wala itong asawa at anak. Sa madaling sabi ay isa itong matandang dalaga at mag-isa lang sa buhay. Si Andoy naman ay 23 years old. Napadpad lang doon dahil sa pagtatago sa ama ng nabuntis niyang menor de edad sa probinsya. Sa makatwid ay likas kay Andoy ang pagiging playboy. Hindi mabilang ang mga naikamanyang babae. Iba't ibang edad at karamihan ay mga naging customer nila na nahulog sa mga ngiti at malagkit niyang titig. Idagdag pa ang likas niyang masayahin at palabiro. Stayin si Andoy sa bahay ni Aling Yoli. 2 lang silang trabahador nito. Ang isa ay si Mang Lando na may edad na din. May isang kwarto na maliit sila na pinapagamit sa dalawa at nasa likod yun ng kusina ng bahay. Ang kwento ni Mang Lando kay Andoy ay kaya daw hindi nakapag-asawa si Aling Yoli ay dahil ito ang nag-aruga at nagpaaral sa 3 nitong mga kapatid. Pero ang lahat daw ng kapatid niya ay nakapag-asawa na at humiwalay na ng bahay. Ang bahay daw na iyon na tinitirahan niya ay naiwan ng kanilang mga magulang. Ayon pa sa matanda ay 5 taon na niyang paninilbihan kay Aling Yoli, ay bilang na bilang sa daliri kung bisitahin ito ng mga kapatid. Kaya naman pamilya na ang turing sa kanila nito. Ibig sabihin ay para na silang isang pamilya sa bahay na yon. Malungkot pala ang buhay ni Aling Yoli saad ni Andoy kay Mang Lando. Kung iisipin ay malungkot talaga. Wala nang magulang, hindi na dinadalaw ng mga kapatid. At higit sa lahat walang asawa o kasama sa buhay. Kumakayod lang para sa sarili. Bakit kasi hindi mo nalang ligawan para pag naging kayo ako na lang ang magiging anak nyo? E di totoong pamilya na tayo. Biro ni Andoy sa matanda. Sira ka talaga, baka madinig ka nun. Nagkatawanan ng dalawa. Nang magsara sila ng araw na iyon ay sabay na silang umuwi. Ganun lang lagi araw-araw ang kanilang routine. Gumigising si Aling Yoli ng maaga para maghanda ng almusal nila. At nagluluto na din ito ng pananghalian na babaunin nila sa tindahan ng buko. Isang gabi ng pamamahinga ni Andoy ay may nag-message sa kanya. Iyon nga pala ang number na na-miss call ng babaeng pinagbalat niya ng pinya. Hi, kamusta na, naaalala mo pa ba ako? O naman sa ganda mo na yan, malilimutan ba kita pambubula niya? Wait, di nga bakit di mo ako tinitext or tinatawagan? Nabisi lang, dami pinapagawa ng amo namin. Dahilan lang yun ni Andoy, pero ang totoo dahil sa dami ng number na sinisave niya ay nalilimutan na niya kung sino-sino ang mga ito. Ano nga ulit ang name mo, tanong niya dito? Arian.
Ikaw, bagay pala tayo ako si Andoy. Inabot sila ng ilang oras na magkausap ng gabing iyon. Natuwa ang babae sa sense of humor ni Andoy. Masaya kausap at walang boring na moment. At ganun din naman si Andoy. Ang totoo ay iyon ang unang beses na nakipagtawagan siya ng matagal. Masayahin din kasi si Aryan. Hindi ito KJ at nasasabayan ang mga jokes ni Andoy. Sa makatwid ay nagkapalagayan agad sila ng loob. Pinagtapat nito na isa raw siyang single mom at 3 taon na daw ang anak niyang lalaki. Kinabukasan maagang nagising si Andoy. Mas maaga sa karaniwang gising niya. Pupungas-pungas pa ang mga mata nito nang buksan ang ref na nasa kusina para kumuha ng malamig na tubig. Nadinig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo. Matapos uminom ng tubig ay babalik na sana siya sa kwarto nang mapansing bukas ang pinto ng banyo. Bahagya itong nagtago at sumulip sa gawing pinto. Nanlaki ang mga mata niya sa napagmasdan. Ang ganda ng katawan ng babae nakatalikod ito at nagsasabon ng katawan. Ang kinis din ng likod nito at ang tambok ng monay. Bigla umigkas ang kanyang pagkalalaki. Hindi niya mawari kung sino ang babaeng iyon. Wala silang ibang kasama sa bahay na iyon. Bisita ba iyon ni Aling Yoli o isa sa mga kapatid niya? Ngunit ganito kaaga maligo. At bakit hindi man lang nagsara ng pinto habang naliligo? Yun ang mga tanong sa isip ni Andoy habang nakasilip dito. Nang mapansin niya na nagpupunas na ang babae ay agad na siyang bumalik sa silid nila. May 2 kama na magkahiwalay ang kwarto nila, isa sa kanya at isa kay Mang Lando. Tulog na tulog pa ang matanda. Pinatay muli ni Andoy ang ilaw at humiga. Dahil hindi mawala ang init na nararamdaman ay pinaligaya niya ang sarili. Hangang sa dina niya na malayang muli siyang nakatulog. Nagising si Mang Lando at tumayo para gisingin si Andoy. Inalis nito ang kumot nito at laking tawa ng matanda nang makitang nakahawak si Andoy sa alaga nito. Nakababa ang short nito at may bahid pa ng dagtang nilabas niya. Hoy Andoy, bumangon ka na dyan at tatanghaliin tayo sa pagpunta sa bukuhan. Biglang bangon naman si Andoy nang magising. Bigla niyang tinaas ang short at medyo napahiya pa sa matanda. Si Mang Lando ang driver ng may kalumaan ng sasakyan ni Aling Yoli na ginagamit nilang service araw-araw. Madalas ay sa likod sumasakay si Aling Yoli at si Andoy ang katabi ni Mang Lando sa harapan. Medyo malayo ang pwesto nila sa palengke, kaya minsan sa biyahe ay umiidlip pa si Aling Yoli. Sino na naman ba ang babaeng napanaginipan mo at mukhang nagsarili ka na naman kagabi? Natatawang biro ni Mang Lando. Sumenyas si Andoy sa matanda na wag maingay sa kasumulyap sa likod. Nakita naman ng matanda na natutulog si Aling Yoli kaya tinuloy nito ang pagtatanong. Wala nang nagawa si Andoy kundi sabihin ang nakita niya. May bisita ata si Aling Yoli. May nakita akong magandang babae kanina madaling araw sa banyo. Naliligo ito at hindi man lang sinara ang pinto. Sad ni Andoy. Aba wala sino naman ang bibisita sa amo natin? Tsaka sinilip mo pala buti hindi kanya nakita. Nakatalikod siya nagsasabon. At ako naman nagtago sa likod ng ref. Paano mo naman nasabi na maganda nakatalikod pala? Natatawang tanong ni Mang Lando. Makinis at maganda ang hubog ng katawan. Mukhang dalaga pa at ang tambok na kangiting saad ni Andoy. Hay naku, bata ka lahat naman ay maganda sa'yo, sabay tawa ng malakas. Kalimutan mo na yon, imagination mo lang yon. Dahil pinagtatawanan lang ni Mang Lando, ay hindi na pinilit pa ni Andoy na maniwala ito. Pero sa kanyang isipan ay hindi yun panaginip. Totoo yon, at talaga namang nagdulot iyon sa kanya ng pagnanasa. Pagdating sa pwesto ay pikit pa din ang mga mata ni Aling Yoli kaya ginising ito ng matanda. Itutuloy, mangyaring mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang istorya at kwento. I-click nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload. Maraming salamat po sa pakikinig.